Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today, I will share with you our experience sa pag-apply ng Japan Tourist Visa. Okay, so first, let's start off sa requirements. Ito, sinento sa akin ng Attic Tour sa South Mall. Sa kanila ko unang nag-inquire. Kasi akala ko sarado na yung Rally Tours sa South Mall. So, yung Rally Tours kasi, doon kami nag-a-apply talaga ng visa before pandemic. Kaya lang yung office nila doon, sa basement ng South Mall, nagsara. So, akala ko sarado na sila. Kaya ginawa ko, nag-inquire ako sa Attic Tours. So, sa Messenger, ito sinend nila sa akin yung updated list of requirements as of May 2023. I don't know kung may mas recent pa dito, pero ito yung ginamit ko. So, for tourism purposes lang tong requirements na to, and pwede din siyang ma-download dun sa website ng Japan Embassy. So, first daw is yung passport nyo, yung signature, holder signature required. So, dapat may pirma. Yung second page ata yun or something. Tapos, itong application form, madadownload yun din to sa Japan Embassy. Pero, sinend nga din nila to sa akin nung Attic Tours. Alam ko A4 yung size nito. And then, kailangan nyo ng picture. Ayan yung passport size na white background, 4.5 by 3.5 cm. So, ipe-paste nyo siya. Hindi siya pwedeng naka-staple. So, for first-time applicants, ayan, birth certificate issued by PSA within 1 year. Kapag daw unreadable, submit birth cert issued by local civil registrar. And then, kapag late registration, kailangan mag-submit ng baptismal certificate and school record form 137. Kung walang record daw ng birth in PSA, submit birth certificate issued by local civil registrar and negative certificate issued by PSA. Ayan. Hindi naman yan applicable sa amin kasi on time naman yung registration namin ng birth certificate namin at ng mga anak namin. Dito sa marriage certificate, hindi naman namin first time ngayon mag-apply pero nag-request pa din kami ng original sa PSA pero sinoli lang din nung agency kasi hindi naman daw namin first time. Ang alam ko kasi kapag may igagaranti ka na minor, kailangan nyo pa rin mag-submit ng proof of marriage or na kayo yung parents ng mga bata. So, kaya namin sinubmit. Pero, ewan ko, sinuli lang nila sa amin eh. If there is no record of marriage in PSA, submit marriage certificate issued by local civil registrar and negative certificate issued by PSA. Ayan, tapos ito yung itinerary in Japan. May form din na ibibigay yung agency sa inyo. Doon namin, nung nakuha na namin yung form na yun yung sinulatan ko, handwritten lang. Yung form ng itinerary, nakalagay doon, kailangan nyo isulat yung date, yung per day nyo talaga, naka-breakdown yung trip nyo, kung anong gagawin nyo talaga per day. So, yung date, kung October 1, 2023, lagay nyo doon, activity plan, ayan, arrival in Japan, tapos yung contact number nyo doon sa araw na yun. Or yung contact number ng hotel nyo. Tapos, yung accommodation nyo, ilalagay nyo din doon. Kung group kayo na magta-travel, pwedeng isa lang yung isubmit nyo na copy. Tapos, ilagay nyo doon yung lahat ng names ng companion nyo or yung members ng group nyo. Sulat nyo doon. Para isa na lang, hindi nyo na isusulat lahat. Para hindi na kayo magsusulat isa-isa ng itinerary. So, yun yung ginawa namin. 5 days lang yung itinerary namin. Saktong-sakto lang siya dun sa isang page na yun. Kaya, kung kulang yung paper na to, sulat yun na lang sa likod. I mean, kung kulang yung space. And then, ito, in case that applicant will shoulder part or all of travel expenses, kailangan nyo mag-submit ng bank certificate. And then, photocopy of ITR, BIR form. It must have amount of gross income and a stamp of recipient if tax is not withheld. Example, the self-employed. Ayan. Additional requirements, if hindi daw available yung ITR and there is no ADB sa bank cert, submit bank statement to prove transaction for the last 3 months. Ayun, kami, dahil may ADB naman,
yung mga bank cert namin, tsaka may ITR yung husband ko na magsusponsor ng trip namin. Hindi na kami nag-submit ng yung bank issued na bank statement. Ang ginawa ko, nag-print out ako nung statement na mada-download dun sa BPI website. And then ito, in case that the guarantor in the Philippines will shoulder part or all of travel expenses, ayan, kailangan nyo mag-submit ng guarantee letter. Ibinigay din to sa akin nung Attic Tours, yung form na yon, pero nakakuha din kami ng actual copy sa Rally Tours. And then, proof of relationship between applicant and guarantor. Ayan yung nakalagay dito, example, birth certificate. So, ayan, kaya siguro hindi na kinuha yung marriage certificate namin. Kasi birth certificate lang ng magulang, birth certificate lang ng mga anak namin, okay na. And then ito, bank certificate ng guarantor mo, tsaka photocopy of ITR ng guarantor mo. Ayan. So, lahat to na-comply naman namin. And then, gumawa din ako ng parang cover letter. Yung parang sa, hindi mo cover letter. Parang, letter of guarantee din na sarili namin format. In-explain lang doon na ng asawa ko sa ganito, anak ko sa ganito, ganyan, ako magbabayad ng trip nila, ganun. Sinubmit din namin yun. Pero parang hindi rin nila kinuha. Binasa lang ata, sinoli rin sa amin. So, ayun. And then, sa Mega Mall kami, nag-end up mag-apply ng Japan visa. Ang in-laws ko kasi taga Pasig, so doon kami sabay-sabay kumuha ng visa. Nag-submit ng ang visa application sa Rally Tours, sa SM Mega Mall, hindi sa Attic Tours. Pero magkatabi lang sila, mas marami yung tao sa Rally Tours. Ang maganda kasi doon sa Rally Tours, yung request for multiple entry visa na may bayad na 500 pesos, kapag na-decline ka daw ng multiple entry visa, ma-refund yung 500. Ayan. So, yon yung apat kami, ako, husband ko, 2 anak. Yung isang anak lang namin ang first time mag-a-apply ng Japan visa. So, medyo malabo siguro siya na ma-approve agad ng multiple entry kasi first time niya. Kasi kami ng husband ko and yung isa naming anak, nakailang single muna kami bago maging multiple. So, yun. Baka ma-refund din yung binayad namin dun sa bunso. Tapos, after nun, yun, ang babayaran nyo is, ganito pala yung process doon. Pagpasok nyo doon sa office, merong group ng tao dito sa malapit sa pinto na magsiscreen muna ng documents nyo or yung application form nyo kung tama yung pagkaka-fill up. Pero kung pinanood nyo yung instructions ko kung paano siya i-fill up, ganun yung requirement na Rally Tours SM Mega Mall. So, wala na kayong magiging problema kung susundin nyo yung sinabi ko na yun. And then, after ma-screen yung documents nyo, bibigyan kayo ng number, pupunta kayo dun sa mga counter kung saan tatawagin yung number nyo, and then dun mas matagal i-review yung docs nyo. Dun sa mother-in-law ko, mas mabilis yung process no sa kanya kasi parang tenured na yung employee na nag-review ng docs niya. Yung sa akin parang bago pa kasi ang tagal niya ni-review tapos pina-review pa niya ulit dun sa boss niya. So, sobrang laki ng agwat ng oras namin ng mother-in-law ko. Kasi nga, mas bago yung employee na nag-handle ng papers namin. And then, ang siningil nila is 950 per person para dun sa visa application. And then, 500 pesos para sa request for multiple entry. Tapos, August 17 namin yun sinubmit. Thursday yun. Ang sabi nila, Tuesday pa nila masasubmit sa embassy yung papers namin. Siguro kasi holiday yung 21. Monday. So, yun, Tuesday, nila mapapasa and from Tuesday, 7 to 10 working days daw before ma-release yung visa. Yung before nila kami kontakin kung available na for pick up yung passport. Ayun, tapos ang sabi nila, pwede naman daw na hindi kayo mismo yung mag-claim ng passport nyo, basta dala yung mga papeles na ito, yung claim stub, tsaka authorization letter doon sa i-authorize nyo na representative to claim your passport. Ayun lang. And then, I will also make a separate video kung paano fill up yung letter of guarantee na format din ng Japan Embassy.
Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!